Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng 6 bulbs at saka tugang switch sa ilaw alternate connection. Sana po tapusin nyo ang tutorial na ito para mapulutan nyo ng kaunting kaalaman tungkol sa kung paano mag-wiring ng 6 bulbs at tugang switch sa ilaw. At sana po mag-subscribe po kayo sa ating munting channel at mag-like, comments, pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na upload. Marami na po akong mga in-upload, sana po panoorin na lang po ninyo. Maraming salamat po. Ngayon po, mag-uumpisa na po tayo. Ito po yung diagram. Itong diagram, 6 bulbs at saka tugang switch sa ilaw, alternate connection. Ito po yung ating line 2. Ang line 2 po ay direkta na po yan sa ating mga bulb. Diretso na po yan sa ating mga bulb. Ang ating line 2. Yan, nakadirekta na po yan sa ating bulb. Ngayon, yung ating line 1, diretso din po yan sa ating switch. Dito sa ating tugang switch. Dito sa ating tugang switch, nilagyan ko po siya ng jumper para masuplayan po yung pangalawang switch natin dito sa tugang switch. Ngayon, yung return dito sa unang bulb at saka pangatlong bulb at saka pang-limang bulb, sila po ay pagsasama-samahin lang natin. Ito yung return niya, yung bulb 3, yung bulb 1, nag-connect siya sa bulb 3 at galing bulb 3 papunta naman sa bulb 5. Siya po ay itong tatlong bulb na ito, kontrolado siya ng isang switch, yung unang switch natin dito sa tugang switch. Ito pong tatlo, control po siya ng isang switch, yung bulb 1, bulb 3 at saka bulb 5. Yung bulb 2 naman at saka bulb 4 at saka bulb 6 ay control po siya ng pangalawa nating switch dito sa tugang switch. Ito po yung return niya, pinagsama-sama ko lang po dito. Nilagyan ko po ng wire papunta po dito. Tulad naman dito sa ating bulb 1, bulb 3, bulb 5. Yung return niya, ito, nilagyan ko ng isang wire papunta po dito sa ating switch. Dito sa may on. Dito natin ilalagay sa may on. Itong line 1 na ito, dito po sa may off natin ilalagay. Pati yung ating jumper, dito po sa may off natin ilalagay yan. Kaya yan ang ating diagram para sa ating 6 bulbs, tugang switch sa ilaw, alternate connection. Ito po yung ating diagram. Yung bulb 1, bulb 3, bulb 5, ito po yung return niya. Control po siya ng unang tugang switch natin. Ito po. Pinagsama-sama ko lang po dito, tapos nilagyan ko ng isang wire papunta dito sa unang switch natin. Yung bulb 2 at saka bulb 4, bulb 6, yung return, pinagsama-sama ko din po dito. Yung galing dyan, yung return, at nilagyan ko ng wire papunta dito sa pangalawa nating switch. Yan po ang ating diagram at mag-uumpisa na po tayo mag-wiring. Alisin muna natin ito para ngayon po, nilagyan ko na po ito ng wire para mapadali lang tayo. Ito yung wire natin galing dito papunta dyan sa ating Johnson box. Kaya ito na po yung ating wire, yung line 2 at saka yung line 1. Ngayon po, maglalagay tayo ng, ito po, nilagyan ko na po ito ng wire
para mapadali lang tayo. Yung tungkol dito sa paglagay ng wire sa bukilya, line 1 dito po sa gilid ilalagay. Yung line 2 dito po sa gitna, pag line to line connection ang ating supply. Ganyan po ang paglagay ng wire dito sa ating bukilya. Pag line to neutral naman, yung neutral dito po sa gilid, yung return dito po sa gitna. Yan po ang paglagay. Ngayon po, ilalagay ko na po. Dito po natin pagsama-samahin yung tatlong valve. Ito yung valve 1, valve 3 at saka valve 5. Dito po natin pagsasama-samahin yung valve 1, valve 3, valve 5. Yung tatlong bukilya po. Ngayon po, maglalagay ako ng isang wire dito para masuplayan po yung line 2 papunta dyan. Ito po yung ating line 2. Uunahin muna natin yung line 2 para masundan nyo step by step. Ito. Yung line 2 muna ang ating uunahin. Ito po yung supply natin. Galing dito, yung line 2. At yung home run natin, ito, papunta dyan. At yung galing sa bukilya. Pagsasama-samahin lang natin ito para magkaroon na po siya ng supply. Ang unahin natin yung line 2 muna. Yan. Suot lang ako ng glove para hindi tayo mahirapan. Yan, higpitan lang po. Tapos putulin ng kaunti dito sa dulo. At ako po ay binabaluktot ko pa ito para hindi po matalin dito sa unahan. Yan. Lagyan natin ng electrical tape. Line 2 muna tayo para masundan nyo step by step yung aking pag-demo. Yan. Tapos na tayo dito sa unang bukilya. Isunod naman natin yung ating pangalawang bukilya. Yan. Ngayon po, maglalagay ako ng home run para masuklayan po yung ating mga susunod na mga receptacle. Itong tatlong ito, pagsasama-samahin din natin para magkaroon na po siya ng supply. Sabi ko nga, line 2 muna tayo para masundan nyo step by step. Kaya baluktot ko pa ito. Bigyan natin ng electrical tape. Ito po ay pinalatan ko na para mapadali lang tayo. Paglagay ng electrical tape dito sa wire, kung ano kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay nyo na electrical tape. Dito, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking tape nilalagay. Pag sa actual na, dapat makapal po ang inyong ilalagay. Yan. Lagay naman natin yung pangatlong bukilya. Yan. Ito na po yung return, papunta na po dito dahil
dito natin pagsasama-samahin yung bulb 1, bulb 3, bulb 5 dito sa junction box na ito. At yung bulb 2, bulb 4, bulb 6, dito naman natin pagsasama-samahin. Kaya yung return galing dito ko tinatakbo. Yung ito naman, bulb 2, dito ko naman tinatakbo yung return. Yung bulb 1, dito ko tinatakbo para magsama-sama na po sila mamaya. Kaya dito muna tayo mag-focus sa ating line 2. Ngayon, maglalagay na naman ako ng isa pang wire para papunta doon sa ating tatlo pang bukilya. At itong tatlong ito, yung galing dito, yung supply natin, at yung line 2 galing dito, at saka yung home run natin, pagsasama-samahin din natin itong tatlo para magkaroon na po siya ng supply. Yan natin ang electrical tape. Yan, tapos na tayo sa pangatlong bulb sa ating line 2. Sunod naman natin yung ating pang-apat na bukilya. Yan. Tapos, lalagay na natin yung pang-5 at saka yung pang-6 na bukilya. Ito po yung pang-5. Yung return, diretso na po dito sa ating dito natin patatakbuhin yung return. Ito na po yung return. Yung tatlo, nandito na po. Yan. Ngayon po, maglalagay ako ng isang wire para sa ating home run para itong dalawang bulb masuplayan na po. Lalagay na po natin yung pang-6 na bulb. Ito po, pang-6 na bulb. Diretso po yan dito sa ating yung return. Yan. Yan na po yung ating line 2. Itong 4 na ito, pagsama-samahin lang natin yung galing ditong line 2 at saka yung galing dito at yung home run natin at yung supply natin galing dito sa ating pangatlong bulb. At ito po yung sa bulb 5. Itong 4 na ito, pagsama-samahin po natin. Yan po, lagyan natin ng electrical tape. Yan. Dito po, itong dalawang ito, pag samahin lang natin para magkaroon po siya ng supply ng line 2. natin ng electrical tape.
Ako dito, for demo purposes lang po, manipis lang po yung ating nilalagay. Pero kung sa actual na, dapat makapal po yung inyong ilalagay. Yan. Bago tayo mag-umpisa sa return, ipipix muna natin itong mga receptacle para hindi po makasagabal sa ating pag-wiring. Yan. Yan, tapos na tayo sa ating paglagay ng receptacle. Ngayon po, mag-umpisa na tayo sa ating return. Dito naman tayo sa return bago sa ating line 1. Itong tatlong ito na return, itong valve 5, ito po yung return niya, at saka yung valve 3, ito po yung return niya, ito, at saka yung valve 1, ito po yung return niya. Pagsama-samahin lang natin ito. Balatan muna natin ito. Yung iba, binalatan ko na para mapadali lang tayo. Ngayon, maglalagay ako ng isang wire kasi dito natin ilalagay yung Togan switch. Ito po. So, yung return, dito po natin ilalagay. Papunta po sa ating switch. Itong apat na ito, yung galing sa tatlong valve na return, pagsama-samahin lang natin para magkaroon na po siya ng supply. Ito po, binabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Ito na po yung dito sa valve 1, valve 3, valve 5. Ito na po yung return niya. Yung galing dito, saka galing dito yung return, at saka yung galing dito. Yan natin electrical tape. Yan. Ngayon, dito naman tayo sa ating return. Tulad dito, itong tatlong ito, yung galing dito sa valve 2, ito po, at saka yung galing doon sa ating valve 6, ito, at ito naman po yung galing dito sa ating valve 4. Maglalagay po ako ng wire papunta po dito sa ating switch. Ito po yung ating return para sa ating tatlong valve. Itong apat na ito, pagsama-samahin lang natin. Mga binalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Tignan natin ang electrical tape. Yan, tapos na tayo sa ating mga return. Ito po, tapos na po tayo sa ating mga return.
Ngayon po, dito naman po tayo sa line 1. Ito po, nilagay ko lang dito sa taas yung diagram para makita nyo. Ito po yung line 1. Ito po. Ito po papunta doon. Ito na po ang ilalagay ko para sa ating supply dyan sa tugang switch natin. Lalagay ko na po. Yan. Para sa ating tugang switch. Yan. Ito na po itong supply natin na line 1 at saka yung home run natin papunta doon sa switch. Ito po, pagsamahin lang natin. Ito naman yung diagram. Direkta po siya sa switch. Pagsamahin lang natin itong dalawa. Tulad ng dati, kung anong kakapal ng insulator ng wire, ganoon din kakapal ang ilalagay nyo ng electrical kit. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking nilalagay dito. For demo purposes lang po. Yan. Tapos na tayo sa ating line 1. Ito na po. Parang kasagabal ito. Ito na po yung supply natin, yung line 1 at saka yung return galing dito. Ito po yung return naman yung galing dito sa tatlong valve. Yung valve 1, ito po valve 1, valve 3, valve 5. Valve 1, valve 3, valve 5. Ito po yung supply niya. Yung para naman sa valve 2, valve 4, valve 6, ito po yung return niya. Yan. Ngayon po, ito po yung tugang switch natin. Ito po yung tugang switch natin. Kailangan natin mag-jumper. Ito po, nilagyan ko na ng pang-jumper dito sa kabila. At ang pagja-jumper po, dito po sa may off natin ilalagay. Dito po nakalagay. Dito po natin ilalagay sa may off. Yung return dito po sa may on. Yan. Ito po yung ating jumper. Ilalagay ko na po dito sa kabila para ma-supplyan na po siya. Yan. Yan na po. Ngayon, yung live natin, yung line 1, dito natin ilalagay sa may jumper. Dito sa may off. Ito po yung ating line 1. Dito po natin ilalagay sa may jumper. Yan. Ito po. Yung line 1 natin dito po sa may off. Dito po sa may jumper. Ngayon, yung ating return ito yung para sa ating tatlong valve, itong valve 1, valve 3, valve 5, valve 1, valve 3, valve 5, ito po yung return nya. Dito natin ilalagay sa unang switch, dito po sa may on. Ilagay ko na po. Yan, ilagay na po. At ito naman pong return na galing dito sa valve 2, valve 4, at saka valve 6. Ito po yung return niya. Dito natin ilalagay sa pangalawang switch. Dito po sa may on. Yan. Ayun po. Ayos na po. Ilalagay ko na po. Yan, pantay lang.
Yan, next na po. Lalagay na po natin yung takip. Yan. Ngayon po, dahil tapos na tayo mag wiring connection, kailangan natin i-circuit test kung may mali ba sa ating connection o okay ba yung ating wiring connection. Kailangan natin i-circuit test bago natin lagyan ng supply. Ngayon po, ilagay lang natin sa times 10, times 1. Yan po, functional naman yung ating multitester, may indicator pa. Pag nilagay ko po sa line 1 at saka line 2, itong test probe, pag pumalo po siya, ibig sabihin may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya pumalo, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Ngayon po, ilagay ko na po dito sa ating line 1. I-short ko muna. Yan, functional naman. Lalagay ko na po dito sa ating line 2. Yan, hindi po pumalo. Ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Ngayon po, dahil okay naman yung ating wiring connection, i-terminate ko na po dito sa ating breaker. 16 ampere. Ang breaker po na 16 ampere, ang ginagamit na wire dito ay number 14. 2.0 mm squared. Yan, lipitan lang po. Yan. Ito naman pong line 1 natin. Ito po yung breaker natin na 16 ampere MCB breaker. Ang ginagamit na wire dito, tulad ng sabi ko, number 14 AWG 2.0 mm squared. Yan. Ngayon po, tapos na tayo dito, ilalagay ko naman po itong ating supply, yung galing sa service entrance. Unahin natin itong line to. Dito sa ating MCB breaker na 63 ampere. Main breaker po natin 63 ampere. Yan. At ito naman pong line 1, lalagay na po natin dito sa ating MCB breaker na 63 ampere. Main breaker po natin 63 ampere. Ang ginagamit dito na wire ay number 6 AWG 14 mm squared para sa ating 63 ampere. Yan, itan lang po. Ngayon, ito po yung ating bus bar, yung para sa 2-pole na bus bar, kasi 2-pole po itong ating breaker. Lalagay ko na po. Yan. Higpitan lang po. Dapat mahigpit para hindi po mag-loop. Yan, mahigpit na po. Ngayon, ilalagay na po natin yung mga valve.
Yan, tapos na tayo maglagay ng bulb. Yan. Nilagay ko muna yung diagram kasi natatanggal dito. Ngayon, ipa-power on na po natin para masubukan na natin kung okay ba yung ating TV install. I-on ko na po. Yan. May supply na po. Ngayon, titestirin natin kung talagang may supply po siya bago natin i-on ang ating mga breaker. Dapat po ito naka-off at naka-gloves po kayo. Ngayon, huwag kalimutan i-set sa 250 AC volts kasi kanina nasa ohms tayo. Kaya dapat naka-set sa 250 AC volts kasi voltahe na po yung ating susukatin. Ngayon po, dahil naka-set naman sa AC 250, ilalagay ko na po kung ilan bang marireading dito sa ating multi-tester. Yan po, 225 volts ang nare-reading dito. Dito sa ating digital tester, baka hindi nyo nakikita. Ilagay lang sa AC at select sa volt. Naka-select na po sa volt at naka-AC na po. Ngayon, susukatin natin dito sa digital tester kung ilan ba ang masusukat dito sa ating digital tester. Lagay ko na po. Yan. 218.7.8.9. Nag-iba-iba lang sa point. 218.8. Yan pa. Ibig sabihin, may supply na po tayo. Ngayon po, subukan na po natin kung gagana ba siya. Pag i-on ko po itong unang switch natin, dapat umilaw po itong bulb 1, bulb 3 at saka bulb 5. Pag in-on ko po itong unang switch natin. Pag in-on ko naman po dito sa pangalawang switch natin, dapat umilaw po itong bulb 2, bulb 4 at saka bulb 6. Ito po siya. Yung unang switch natin, yung bulb 1, bulb 3, bulb 5. Connected po siya sa unang switch natin dito sa tugang switch. Yung bulb 2 at saka bulb 4, bulb 6, connected po siya dito sa ating pangalawang switch sa tugang switch. Yan po. Ngayon po, subukan po na natin kung gagana ba yung ating installation o di kaya wiring connection. Una, i-on ko po yung main breaker natin. Ito po. At yung para sa ilaw, dahil ilaw lang naman yung ating ini-install. Ito pong 16 ampere. I-on ko po. Yan. Ngayon po, tulad ng sinabi ko, pag in-on ko ito, dapat itong bulb 1, bulb 2, bulb 3, at saka bulb 5 ang umilaw. I-on ko na po. Yan. Umilaw po yung bulb 1, bulb 3, at saka bulb 5. Yan po. Ibig sabihin, okay po yung ating unang switch. Ngayon po, pag in-on ko naman po itong pangalawang switch natin, dapat itong bulb 2, bulb 4, at saka bulb 6, dapat po umilaw po siya. I-on ko na po. Yan. Umilaw po. Yan. Ayos na po yung ating connection. Gumana po siya. Ngayon, lalagyan po natin ng takip para maganda naman tingnan. Ngayon, ulitin natin. Off, on, off, off. Pag inon ko po, dapat itong bulb 1, bulb 3, bulb 5 ang mag-ilaw. Yan. At yung pangalawa nating switch, yung bulb 2, bulb 4 at saka bulb 6. Yan. Ngayon, i-off ko po dito sa ating breaker. Yan, nag-off po siya lahat. I-on ko po ulit at i-off ko po dito sa ating
main breaker. Yan. Ayan po. Tapos na po tayo. Sana po tinapos nyo yung demonstration na ito para po nakuhaan nyo ng kaunting kalaman tungkol po sa ating basic wiring connection para sa ating bahay. Ang pig-demo po natin ngayon ay tugang switch at 6 na valve. Bawat switch control niya ang 3 valves. Kaya sana tinapos nyo yung demonstration na ito. At sana po mag-subscribe kayo sa aking munting channel at mag-comments, mag-like at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na mga ina-upload. Sana po panoorin nyo yung aking mga in-upload na. Marami na po akong mga in-upload. Sana po panoorin nyo. Nandun na po lahat yung aking mga dinemo. Sana po doon sa mga nag-subscribe na, maraming salamat po. At inuulit ko po, maraming salamat na po. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe na po kayo sa ating munting channel. At maraming salamat po. At doon po sa playlist, nandoon na po lahat yung aking mga in-upload. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Hanggang sa muli. Thank you.